Kalapsa, this is Barky Lapsa once again. So for today's video mga kalapsa, let's talk about online learning application. Let's talk about yung term na bura-buragang. Legit ba to or hindi? Marami kasi ako nababasa, naririnig about sa grupo na to. So sana yung mga positive feedback about them, legit po talaga na nakakatulong. Dahil alam ko, kahit papano, marami talagang online learning application victims na kailangan talaga ng tulong. Especially kung legit tong grupo na to. But anyways, mas marami akong mga negative feedback na nababasa about dito. Especially sa FB. Marami akong nababasa about negative feedback sa grupo na to. Hindi ko nga alam. Pero in my own opinion mga ka-lifestyle, I'm not so familiar with this group. So nababasa ko lang, naririnig ko lang talaga. Hindi ko ina-apply kung anumang mga sinasuggest ng grupo na to. Kasi nag-offer daw to, then they will asking you for a small amount of money sa kanilang serbisyo. But hindi talaga ako sure kung legit ba or yung mga na-opera nila ng kanilang service is na successful yung kanilang inoffer nga. So they will sasabihin nila na they have IT expert na kayang-kayang iburahin, kayang-kayang i-delete lahat ng mga information, lahat ng details about sa'yo na na-fill in mo sa isang particular na online learning application. Pero, disclaimer po, based on my research lang po to, hindi ko po talaga alam kung totoo tong grupo na to. But, the only thing, mga ka-lifestyle, na the only thing na mabubura lang talaga yung record mo sa isang particular na online learning application is you. Ikaw lang po talaga. Wala nang iba mga ka-lifestyle. No other third party na mag-assist pa sa'yo. The only solution lang talaga, the only thing lang talaga na makakapagbura ng record mo is you lang talaga. Then punta ka lang sa apps mga ka-lifestyle. Kung meron kang pera, kaya mo bayaran mo lang. That's the thing. Wala nang iba. No other third party involved when it comes na ma-delete lahat ng account mo, record mo sa isang particular na online learning application. So, in my case, mga ka-lifestyle, wala po akong mga grupo na sinasalihan. Wala pong nag-offer sa akin na buburahin yung account ko, record ko sa isang particular na online learning application. But, meron din mga positive feedback about sa mga grupo na to na yun na nga, ewan ko kung totoo ba or hindi. Merong mga nagsabi na legit itong grupo na to kasi itong grupo na to consist daw to ng mga police, lawyer, ex-police, lawyer. Teka muna ha, based to dun sa mga messages na nare-receive ko, based to dun sa mga comments na nare-receive ko sa YouTube ko YouTube channel ko. So marami mga positive din feedback about them. But I hope yung mga positive feedback about them is really nakakatulong talaga doon sa mga online learning application victims. Actually mga ka-lifestyle, itong mga online learning application, kahit pa paano kasi malaking naitutulong to doon, especially doon sa mga rush na mga pangangailangan like medicines, pagkain, 'di ba? Madali lang makaloan dito. But meron kasing mga tao na irresponsable. Kumbaga, tawag sa kanila is Ola Farmers. So, isisingit ko na lang yung term na Ola Farmers kasi napag-usapan na rin naman natin yung term na bura-buragang medyo related din naman sila. So, yun na nga mga ka-lifestyle. That's why naapektuhan yung mga totoo talagang biktima. Diba? Kaya nga, medyo sasabi tayo, medyo magkakaproblema tayo pag nagreklamo tayo sa NBI. Or, kung napanood nyo yung bitag action ni Ben Tulfo, medyo yung mga nagsusumbong doon medyo tagilid na, di ba? Kasi sabi nga ni Ben Tulfo during sa podcast ng kanyang bitag live is ang utang talaga is isa talagang obligasyon yan. Yes, tama po talaga si Sir Ben Tulfo, obligasyon yan. That's why nga po talaga naapektuhan talaga yung totoo talagang mga tao na walang kakayahan ng magbayad. So sana naintindihan niyo ako, 'di ba? Kasi umaabot talaga sa point na meron na talagang mga taong
nangungutang lang, naghahanap lang ng mga online lending application, then hindi nababayaran. So wag naman po sanang ganun, di ba? Kasi talagang yun na nga magkakaproblema, maapektuhan talaga yung mga legit na mga tao na wala na talagang kakayahang magbayad. So yun na nga, pero balik tayo dun sa main topic natin na ano ba yun? Main topic natin na yung term na hindi yung Ola Farmers yung Buraburagang. So, yung Buraburagang, actually, hindi talaga ako familiar dyan eh. Then, actually yung kanilang offer, yung kanilang services is through Facebook lang ata. They will asking you for a small amount of money for their service, but I'm not so sure if legit pa to. So I highly suggest look for their background, check nyo maayos. Baka kasi meron din mga nagsasabi this group is a scammer. So hindi natin alam. So for me, in my case, once again, the only solution, the only thing na makakapag-close ng account mo is ikaw talaga. Yung may utang, ikaw lang talaga. No other than that, wala nang mga ibang mga tao ang involved. Lawyer, police, wala na. Ikaw lang talaga. Yan, if kaya mong bayaran, di ba? Yung account mo, yung utang mo. Yun lang, the only way, yun lang yung talaga pinaka best solution mga ka-lifestyle. Kung kaya mong makipag-settle, kasi pag online lending application, hindi mo talaga mapapakiusapan yan eh. Everyday po talaga yung interest. Ewan ko lang wala pa akong so far mga ka-lifestyle, wala pa akong nabalita ang online lending application na limbawa, nag-due ka na ng 7 days, then hindi pumatong yung mga interest. Wala pa. Pero meron mga discount promo. So I hope merong mga online lending application na halimbawa nakapag-loan ka ng lumagpas na, halimbawa due ka na ngayon, sana yung principal amount na lang yung pabayaran nila. Meron ganun, pero lumaki na yung interest, nagpatong-patong na hanggang pinuto na lang. So yun na mga ka-lifestyle. Sana, I hope meron kayong nalaman sa naging topic natin ngayon. So biglaan lang to kasi nga marami na talaga ako nababasa, naririnig about sa term na Buraburagang. I don't know kung nag-exist ba tong grupo na to. But sana if nag-exist man to, yung mga positive feedback sa kanila is legit, di ba? Para siyempre makatulong. So ganun pa man, lahat ng mga may problema sa online lending application, kung akala nyo wala nang solusyon sa problema nyo, huwag nyo isipin yun mga lifestyle. Hindi lang kayo nag-iisa sa laban nyo sa online lending application. Marami tayo, no? 'Di ba? Marami tayo. So once again, lahat ng problema is dadaan lang yan, lilipas lang yan. Ang dapat lang natin gawin, syempre, tatagan lang natin yung ating kalooban, 'di ba? So gaya nyo, naging biktima rin ako, and now naka-recover na ako. So all you have to do lang talaga mga ka-lifestyle, share nyo lang yung problema nyo. Humanap kayo ng mga motivational na mga videos, mga tips para kahit pa paano mabawasan yung problema nyo. Once again, isa lang po talaga yung legit na makakapag-close ng inyong account, makaka-recover. I mean, madidelete talaga. As in, walang-wala na talaga. Ikaw lang talaga. Kung may pera ka talaga, kung may sapat ka talagang pambayad, yun lang yung pinaka-best way na maka-close yung account mo. Other than that, wala na. Okay? So, yun lang mga ka-lifestyle. Peace.